Okay, good day. Meron na naman tayong gagawin dito na whirlpool. So ito po guys yung inverter na whirlpool. So ang error nito guys, sabi ng ating customer is E2. E2 error ang lumalabas dito sa kanyang display, no? So ngayon titingnan natin, ang E2 error guys, hindi siya nag-spin dry, no? So nagkakaroon siya ng E2. So yan nga, nakalagay na yan sa spin mode guys. Naantay natin, nasa number 8. Pero ang tagal niya guys bumaba, no? Ayaw niyang umikot. So antayin natin kung iikot ba ito, no? So ito guys ang ating gagawin ngayon, no, sa whirlpool top load inverter, no. Baka ma-encounter nyo ito. So yun nga, ayaw talaga, no. So buksan na nga namin to guys yung pinaka cover niya, kasi nga palitan natin siya ng water level sensor kasi nga nagkaroon siya ng E2 error. So dito guys nakalagay yung pinaka water level sensor niyan, papalitan natin, no. Kasi nga ayaw niya mag-spin. So once na may error, ayaw mag-spin. So doon muna tayo guys sa basic, no. So ang ayaw kasi mag-spin, sa sensor muna tayo mag check, no, or magpalit, no. So kasi nga nagkakaroon siya ng A2 error. So nandito tayo ngayon guys sa San Jose Village 2, Santa Rosa, Laguna. So nandito tayo ngayon nag-service guys, no, nag-home service. So ito nga, papalitan namin siya guys ng sensor, no, para ma-check natin kung okay na ba, no, kung mag-spin na ba, no. Ayan. So salpakan natin guys ng sensor, no. So ito guys sa whirlpool, no, kung wala kayong pamalit na sensor ng whirlpool, pwede nyo siya palitan sensor ng Panasonic, no, pwede rin siya dyan. Ayan. So dito guys, nitesting namin, tingnan natin kung iikot ba ito, no. So yun, no. So yung ito pala guys, dito ko pala nilagay yung binlog ko last time, na yung whirlpool na nabili natin sa online, hindi siya gumana nung sinalpak namin, no. Hindi siya gumana guys, no. So ito yun, no, sinalpak namin siya, hindi siya umikot guys, no, kasi nga ito yung whirlpool na binlog namin last time. So hindi siya gumana, no. So ang gagawin ko dito guys, papalitan ko ito ng sensor ng Panasonic, no, kasi ito yung mga kasama doon sa nabili natin sa online na sensor, no. Ayan, no, nakastock lang siya guys, no, nakalagay sa spin yan, pero ayaw pa rin, no. So ang gagawin namin guys, palitan namin siya ng ibang sensor, no, sensor ng Panasonic po yung ilalagay natin. So ayan, no. So testingin natin, no, kung gagana siya dito sa sensor ng Panasonic na ikakabit natin. Ayan. So yan, nagumana siya guys, oh. So ibig sabihin okay na siya, no. So i-fix lang natin guys, no, kasi nga gumana siya sa sensor ng Panasonic. So hindi siya gumana doon sa sensor ng whirlpool. So yun yung sabi ko sa inyo guys, no, na baka mamaya yung nabili nyong sensor ay defective din, no. Imbes na makuha nyo na sana yung problema, ay hindi pa nakuha, no, dahil gawa nung napalitan din ng maling sensor, no. So yun, no. So sensor ng Panasonic guys ang ginamit natin. So yan. So okay na yan guys, no. Testing natin siya ulit, no. Ayan. Nasa 9 ulit, tingnan natin, no, kung mag-spin, no. So antay-antay lang natin guys. Ayan, kasi nilagyan natin siya ng tubig, pinadrain natin, no. So antayin natin na mag-spin siya. So yun, no. Yun nga, ang naging problema niya guys, sensor E2 error. Yung problema is water level. So ang ginamit lang namin dito guys, sensor ng Panasonic. So ayan, umikot na, no, kasi nga yung unang nilagay natin hindi rin gumana, kasi nga yun yung kasama doon sa nabili natin sa online na sensor na pinost natin last time na for awareness, no. Okay, thank you.